Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po inyong lingkod, Fred de Guzman ng Squad 240. Inyo pong life coach ay naghahangad na makapag-aralan kayo sa amin. May kinalaman po ito sa commitment. Yung pagtatalaga ng ating puso't isipan na gawin ng isang bagay, kahit ano mangyari, alang-alang sa Diyos at sa ating sinumpang tungkulin. Commitment na magdudulot ng magandang resulta sa ating buhay. Higit sa lahat, dapat natin maintindihan na ang commitment ay dapat may tamang pundasyon. Walang iba kundi ang Panginoong Diyos, of course, at ang kanyang salita. Kung kayo po ay estudyante, empleyado, ministro, kagaya namin, o higit sa lahat ng ating mga PNP personnel, of course, lahat tayo sa araw-araw, we have a task to do. Some of them are complicated. Sobrang mapanghamon yung task na dapat ay ma-accomplish. And of course, while doing so, at any point, sana hindi nangyayari, but several times at any point while we are doing the task, minsan na nangyayari yun tayo ay na susuya, we get bored, and we want to give up. Lalo pagkanting nyo, sa tingin, walang nagiging magandang bunga. But somehow, that complicated task na dapat ay ma-accomplish, parang hinahamon tayo na huminto. And yet, hindi tayo huminto. In fact, na ipagpatuloy niyong gampanan ang ginagawa. Again, whether you are in uniform or tayo mga civilian, we were able to do the task completely. And you know why? Because of commitment. You committed yourself na tapusin ang trabaho iyon, which is isang magandang katangian. Tulungan tayo ng Diyos na ipagpatuloy ang ganoong ugali, ang ganoong behavior. Dahil hindi mo magtatagal yung inyong ginagawang commitment na tuparin ang isang bagay, gampanan ang tungkulin, magbubunga ho na maganda. Sa Bible po, sa Genesis chapter 6, babasahin natin itong buong chapter, inutusan po ng Diyos si Noah na gumawa ng arko. And during that time, hindi po nakikinig ang tao tungkol sa Diyos. Hindi po nila alam ang ulan. Sinabi ng Diyos kay Noah at sa kanyang pamilya, you make an ark. Dahil gugunawin ko ang mundo sa magitan ng baha. Hindi po nila alam kung ano yung ulan o baha ang pinandidilig ng Diyos sa halaman noon ay mahamog. But since si Noah ay committed sa Diyos na kanyang tagapagligtas, they obeyed. He committed himself. Sundin ang lahat ng sukat ng arko, baba, itaas, pati detalyeng paglalaanan ng mga paglalagyan ng mga hayop, pati uri ng hayop na dadalhin sa loob. Lahat ng detalye na sinabi ng Diyos, sinunod lahat ni Noah at ng kanyang pamilya. Uri ng ibon, uri ng hayop, at pati yung gagawin ng babaon ng pagkain for the past duration ng magiging baha. Lahat ng yon na iniutos ng Diyos sa kanya, ginawa niya. And that is called commitment. He was dedicated to do the job and he did it well. So kung susukatin ho tayo ng tao, ng ating mga kaibigan, mga peers, o kami mga pastor, mga mangaral, sometimes they measure us successful. Sabi niya, dahil malaki yung church, malaki ang budget for the projects, and magaling magsalita, or magaling sa leadership. That's why successful siya. Sa kapulisan naman, maraming accomplishments, maraming na tutupad na katungkulan,
magaling siya. So, sukatan ho ng tao para sa kaalaman ng katagumpayan ay yung mga physical minsan na aspeto. Sadly, it's not so. Hindi po nakikita ang tagumpay sa mga bagay lang na nakikita o mga accomplishments. May isang NFL coach di umano na he said, winning football is everything. I don't have time to spend with my family as I ought. Kung iwi ka niya, if I have to lose my family to have a winning team, so be it. Pagka ganun ng tema ng salita, yung mga mahalagang bagay binabaliwala just to accomplish, to make a name, sumikat, maging popular. Kalimutan na tayo, that's not the way God wanted it to be. Hindi po nakita lang sa galing, sa tindig, sa accomplishments, ang naganap sa tao, magsasabing siya ay tagumpay. So Luke 16:15, sinabi ng Panginoon, at sinabi niya sa kanila, kayo ang nag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Datapat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Sometimes, when people put other people sa pedestal, hindi po natutuwa ang Diyos nun. In fact, the more people are being applauded o pinaparangalan, hindi sa ayon ng Diyos na sila ay magkaroon ng ganung bagay, kundi pag ang tao po ay gumawa ng bagay just to gain attention, to be famous, at ang sukatan niya, gayon ang pagtanggap ng tao ay gayon na lamang. Ang Diyos po ay nasusuklam. Sabagat all praises and glory should go to Him. Hindi po selfish ang Diyos. Gusto lang matutunan natin, gusto lamang malaman natin ng Diyos, ipinaalam sa atin ng Diyos, ang tamang paglalaan ng karangalan. And you can tell what a man is worth by what he is committed to be doing. Si Paul ay committed sa Panginoong Hesus. Wala siyang interest sumikat, kilalanin, maging famous. He was committed to the risen Savior. Nag-set si Paul ng standard, Acts 20 verse 18. Wika niya, nalalaman nyo na mula nung unang araw na ako'y tumungtong sa Asia, kung paano ang pakikisama ko sa inyo sa buong panahon. So Paul was serving the Lord. Hindi siya gumagawa ng paglilingkod para mapapurihan. All he wanted to please is the Lord. And so, how did Paul serve Jesus Christ? He served Jesus Christ with total commitment. How do you serve the country? You should serve the country with total commitment. How do you study? Study hard and be committed sa lahat ng assignment. How do you committed sa inyong mga trabaho? So, paano tayo makakapag-develop ng katangian ng pagiging committed or how to develop commitment? Sa Acts 20 verse 18, you will find, actually verse 19, sabi Paul, with all humility of mind and with many tears. Hindi yung basta natuto ka lang umiyak o nagpatuloy ng luha. Sa artista ho yun. Pero to develop commitment, it requires some tears. Ibig sabihin, you should be so sincere to that point na you have a broken heart sa bagay na ipinagagawa sa ng Diyos, na kung ano yung nais ng Diyos na ma-accomplish through you, gagawin mo. Nalulungkot ang Panginoon na makita napapariwara buhay ng mga tao. And so we must have that compassion. If Jesus wept for those mga tao na naliligaw ng landas, and He wanted them na mailagay sa tamang landas, tayong mga so-called Christians should be willing to weep for them and care. And no man can serve God without tears. No man can serve God without broken heart. Yung matigas ang kalooban, hindi mo pwede maglingkod sa Diyos ng ganon.
Hindi ka pwedeng maglingkod sa pamahalaan with your duty na matigas ang loob mo, lumalabang ka na rebellious ang spirit. Some people would throw things pag ito'y nabasag. Wala nang silbi sa kanila. Pero para sa Diyos, God never really uses a person until it is broken. Ibig sabihin, pag nakita ng Diyos na you are broken-hearted for the souls of people, children na napapahamak, meron kang concern, may compassion ka ron, ang laki ng tsansa na ang Diyos ay gamitin tayo para i-ahon sila sa pagdurusa. And I pray that God would break our hearts para makita talaga yung pangailangan ng bayan. God would break the heart of those in authority. Para hindi yung sarili lang ang sariling pakinabang lang iniisip, kundi except na kunin yung perang hindi kanila magkamal ng yaman sa pera ng bayan, maisip nila, this is wrong. Gamitin dapat ito sa bayan. Gamitin ito sa pagtulong sa nangangailangan. Gamitin ng pera ito para sa iahon ng buhay ng maraming tao. So tulungan tayo ng Diyos na magkaroon ng broken heart, tears. For us to develop commitment, kailangan siguro magkaroon tayo ng mga trials na dadaanan. Sa verse 19, Acts 20:19. Again, na ako'y naglilingkod sa Panginoon buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha at ng mga pagsubok na dumaan sa akin. So, lahat tayo, may temptations, mayroon testings, may trials, we're having tribulations sa ating buhay. And I would tell this sa ating squad. Kayo po na miyembro ng 240, do not expect to be loved by everybody. In fact, sa inyong pagtupad sa tungkulin, you will never be loved by everyone. Sabi nga Tom Jones, it's good to be loved by everyone. Maganda nga ho yun. Kaya lang, dahil sa pagtupad natin sa tungkulin, pagsagupa sa mga kriminal at pagpapatupad sa batas, may mga taong aayaw ng mga ayaw nila ng katinuan. Kaya magkakaroon ng clash. So, do not expect to be loved by everyone. Pag nanindigan ka para sa katwiran, nanindigan ka para sa tama, nanindigan ka para lalo na sa Diyos, lahat tayo mga Kristiyano, you are going to have real enemies. You're not going to be loved. Do not expect people will applaud you. Yung nasa tama, always have been, always will be hated. Pero maganda ron, kakampi mo Diyos. Kakampi mo mga nasa katwiran. So get ready to be persecuted. It's always in the attack ang kaaway pag nasa katwiran ka. So there will be no easy way sa isang taong committed sa Panginoong Diyos at committed gumawa ng tama. So there should be tears. You will have trials. And then of course, sa pag-develop natin ng commitment, you will pass sa maraming bagay. That's why, remember the word tenacity. Verse 22 at 24. Narito ako ay natatali sa Espiritu ay pasa sa Jerusalem na di nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon. Datupat di ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lang ang aking katungkulan na tinanggap ko sa Panginoong Hesus. And you can tell the size of a man by what it takes to stop him. Ano ibig sabihin ng tenacity? Kabagsikan natin sa pagtupad ng batas, pagpapatupad na ating tungkulin, pagpapatuloy sa paggawa ng mabuti. Sabi ng kasabihan, when the going gets tough, only the tough gets the going. A quitter never wins, but the winner never quits. Paul had tenacity. Tira sa isang bulldog. He grips on the truth. Tulad sa aming hanay, ako personally, I've been in the ministry more than 40 years. There've been lots of tears and trials and testings and temptations and troubles. May God help us not to let up. Huwag bumigay, not to give up until we finish our course. Hindi lang panalangin natin sa lahat, sa ating kapulisan. Do not give up. Huwag kayong hihinto.
magpatuloy tayo sa pagtupad ng ating tungkulin. And fourthly, to develop commitment, tandaan nyo, look forward to triumph. Verse 24, that I may finish my course with joy. So what made Paul such a man with commitment? He was committed to serving a great person. We all should commit to do what pleases God. Sapagat yun lamang po ang tayong pag-asa na tayo may magandang kawakasan. Ang kanyang panampalataya kay Kristo, walang hihigit pa. No matter how far ahead tayo sa anumang takbuhin sa ating journey. Just keep on running the race. Keep on doing what you ought to do. If you stop running, if you stop doing what is right, you will lose the game. So how do we demonstrate our commitment? Again, never give up. Never give up. See Noah, sa Bible, God gave him detailed instructions on how to build the ark. Paano pupunin ito ng mga hayop? Paano ayusan ng loob at labas? So, we all must focus on our goal. Kayo, sa law enforcement, kami, sa buhay naming civilian, in obeying what is written in the law, we should not get tired of doing what is right. We should not get tired of doing what is good. Galatians 6:9, ano sabi ng Bible? Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan, magsisipag-ali tayo kung hindi ka manghihimagod. Just keep on doing what is right. Keep on doing what is good. Keep on doing what pleases God. Hindi maaaring hindi ka magtatagumpay o may biyaya. Pangalawa, hindi lamang tayo dapat ay hindi nag-give up. Be consistent. Even when crisis comes, stay on the course. Sabi nga ng PNP personnel, you swear to protect citizen and serve the public, all in accordance with the Constitution. So you can effectively do such thing in Jesus' name, sa tulong ng Diyos. And as you do what is right, protecting and serving the community, you are doing so sa Panginoon. You will be a blessing sa mga taong matitinong pag-iisip. Si Daniel, sa chapter 6 ng book of Daniel, he dreamed of a dream na dapat gawin at binabalaan siya ng Panginoon sa mangyayaring hindi maganda. But he kept on doing what is right. Pinagbawalan sila mag-pray, but he kept on praying 3 times a day. When he was told not to pray, he prayed. Sabi, gagawa ka ng tama, gagawa ka ng mabuti, pinipigilan ka. Iba nga, gumagawa masama, hindi pinipigilan. So, he did pray. And Daniel learned na pagka sumunod ka sa Panginoon at you committed yourself to obeying Him, harap ka sa anumang pagsubok. Pero wala nakapigil sa kanya because he was committed. And so always uphold what the PNP stands for, to be a highly capable, effective, and credible police service which attains in every community it serves. Magkaroon tayo ng safer place to live, to work, and to do business. 1 Timothy 2:1, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. So kaya ipag-pray natin ating mga kapulisan. Ipadala natin ang ating mga kasundaluhan. Ipag-pray natin ang mga alagad ng batas who are doing the right thing. Sabi ng Bible, for kings, for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. They need prayers. Squad 240 needs your prayers. So, mga tao, people of excellence are those who see through greed. Ibang hindi beholden ng material na bagay, hindi na nabibili ng barya-barya, hindi nabibili ng mga paldo-paldo. Ang matinong tao, especially in public office, are the people who declared their undivided attention, undivided allegiance to God and Constitution. People of excellence are people who have humbled themselves to God's sovereign authority.
So if you are greatly gifted, maaari ikaw ay may kakayahan to influence other people with your skills and abilities. And in the process of you doing so, nakakawa ka ng influence sa maraming tao. You are making a big splash, gain attention, gaining glory. Huwag niyo kakalimutan, you are in authority, representing God. You are responsible in being an example. So, let us be reminded that if you are in life only para sa buhay na ito, you are living only for ourselves, hindi tayo magtatagal. Pero pag tayo ay nabuhay for others, sa kapakinabangan ng iba, na ano na ating pamilya, kumbaga, you will be stable. Hindi yung, ikaw nabubuhay on your own, for yourself. Nabubuhay ka para sa sarili mong pakinabang at interes. Para ka nasa isang ladder na you kept on maintaining the balance. You would manipulate people by lying, deceiving, scheming. But if you are committed to God, you are committed to the Constitution, to the law. When you go through times of testing, you can count on God's endurance and get you through. So if you are the kind of Christian, or if you are the kind of personnel who really wants the whole purpose of God, they are not to leave godly commitment. That means your motives must be willing to be investigated. Every time you make plans, every time you make a decision, lagi mo sasabihin, Panginoon, is this your will? Will this please you? Ito ba'y makapagbigay parangal sa iyo? Ito ba'y magbibigay papuri sa iyo? So, the message is not for you to go on poverty. The message is not for you to give up all nice things. Hindi ho. Ang sinasabi natin, give up the control of them. Huwag tayong makontrol ng mga material na bagay. Huwag tayong makontrol ng sinasabi ng tao. Let us be controlled by the Holy Spirit of God. Stay committed to do what is right. Kahit na ano sabihin ng tao. So, if you do what is right, keep doing what is good, keep doing what the law says, God will reward us. So, God bless us all and tulungan tayo ng Panginoong Diyos sa hanin ng mga kapulisan, pati tayong mga sibilyan ay maging mabuting halimbawa. Patuloy po ipag-pray ang ating Squad 240 sa panguna ni Patrolman Tyrone Espinosa, Patrolman Reginald de la Cruz, Patrolman Francis Legardo, Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Fernando Datig, Police Master Sergeant Rodolfo Ramos, ganyan si Police Master Sergeant Ryan Garcia. Sama niyo po sa panalangin aming Assistant Squad Leader na si Police Senior Master Sergeant Will Ray Guillermo, at for sa aming Squad Leader na si Police Executive Master Sergeant Sir Joseph Aquino. God bless us all and you stay safe and may God give you peace. Until next time, salamat po.